Nagkakaroon na ng nais na epekto ang investigasyon ni Rupert Lowe sa rape gang at niyayanig nito ang politika ng UK. Dahil maraming tao na sa paglipas ng mga taon, sa loob ng mga dekada, sa halip na alamin ang totoo, tinakpan nila ito. Natatakot sila na baka mas malapit na ang araw ng paniningil ay sa akala nila. Panurin at pakinggan si Jade Warwick. Maganda ang pagkakasummarize niya. Akala mo masama na ang Epstein Files? Pakinggan mo ang ulat ng Rape Gang Inquiry, mahigit 200 pahina ng impyernong literatura. May ilang detalye na alam natin, pero mas malala pa ito kaysa akala natin. Tandaan, gusto akong arestuhin ng UK government dahil dito. Kaya bilang babala, simulan na natin. Makikita mo sa dokumentong ito, mahigit 250,000 batang puting Britanikang babae ang naging biktima ng panggagahasa, human trafficking, pagpapahirap, pagbubuntis, sa pilitang pagpapalaglag at sa pilitang pagpapalit ng relihiyon sa Islam. Matinding trauma sa edad na 11. Tinawag ng mga lalaking ito ang mga biktima na puting basura at kafir, mga hindi naniniwala. May mga batang babae na ginahasa gamit ang basag na bote ng salamin, lalong lumalala. Hindi kumilos ang mga doktor, nurse, social worker at paaralan. Ipinabalik nila ang mga biktima sa mga nang-abuso, hindi seneryoso ang reklamo at itinakwil pa sila imbes protektahan. Ang ilan sa mga batang ito ay nagkaroon ng mga STD at AIDS na hindi na magagamot at habang buhay na nilang dadalhin, pati na rin ang PTSD at trauma na malamang ay mamamana pa ng susunod na henerasyon. Maligayang pagdating sa Labour Party ni Keir Starmer kung saan mas pinoprotektahan ang mga nang-aabuso at pinaparusahan ang mga biktima na nagre-report. 84 sa mga lalaking sangkot sa barbarikong grooming gang ay Pakistani at 87 ay may malinaw na Muslim na pangalan. Ang mga pangunahing pinuno ng mga gang na ito ay sina Arshad Hussain at Muhammad Zahid, parehong Pakistani Muslim. Ayon sa ulat, Tinakpan na naman ito ng Labour. Kailangan natin silang lahat iboto palabas sa pwesto. Ang gobyernong ito rin ang nagbawal kina Joey Manarino, Arda Lurch at ako na magsalita sa rally kamakailan. Kaya kung kaya mong tiisin, basahin mo ang ulat at ipaalam mo sa akin kung ano sa tingin mo ang dapat mangyari sa mga sangkot. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-follow. at tingnan ninyo ito mga kaibigan. Ngayon, bigla ang ilang Muslim na miyembro ng parlamento, hindi lahat pero ilan sa kanila, patuloy pa ring sumisigaw ng Islamophobia at patuloy pa ring itinatanggi ang pag-iral ng mga gang ng panggagahasa. Tingnan ninyo ngayong taon. Ang lalaking ito ay nais magpakita bilang balansing Muslim na miyembro ng parlamento. Isa siyang independent at hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo, tinawag siya ni Zara Sultana. Pati na rin ang ilang iba pang independenteng Muslim na miyembro ng parlamento na sumali sa kanyang partidong Your Party bilang isang sexist boys club. Taon ng pag-iwas, kabiguan ng mga institusyon at politikan na duwag ang pumalibot sa mga grooming gang. Tingnan ninyo ang mga taong ito ng parehong pag-iwas, kabiguan at duwag. Kaya ay sinisinya ang lahat sa British establishment at parehong pangunahing partidong politikal. Karapat dapat silang sisihin. Pero paano naman ang komunidad na Muslim? Tahimik niyang iniwasan yon. Mga taon. Ilang taon na nating naririnig ang mga pangunahing Muslim, kilalang aktivistang Muslim tulad dina Gaz Khan, Mehdi Hasan mismo, Five Pillars, Muhammad Ijaz. Lahat ng mga pangunahing aktivistang Muslim at personalidad na ito ay sistematikong itinanggi ang pag-iral ng mga grooming gang. Palagi nilang sinasabi, paano naman ang mga puting rapist? Mas marami raw puting rapist kaysa Muslim gang o Muslim na rapist. Yun lagi ang kanilang sinasabi. Pero ngayon, dahil nagiging imposible na itong itago, oo, imposible na talaga. Kahit ang Labour Party ay nagsisimula ng talikuran sila na talagang inaasahan namang mangyayari. Kaya tingnan mo ito. Talagang hindi ito tapat. Pero tingnan mo, dinala tayo ng sitwasyon sa puntong ang buong komunidad ay napagbintangan dahil sa kasalanan ng iilang tao. Oo, maraming individual. Hindi natatakot ang mga Muslim sa katotohanan magpapawalang sala sa kanila sa kolektibong paratang na ito. Sana nilinis niyo muna ang sarili ninyong bakuran at nagdutok sa mga pasaway sa komunidad kaysa puro sigaw ng Islamophobia. Milyon-milyon ang kailangang umalis. Napagkasunduan na namin ito. Milyon-milyon ang kailangang umalis at sila ay aalis. Marami sa kanila ay walang ambag sa kanluraning lipunan. Tingnan ang nakakabahalang datos mula Denmark. Natalakay ko na dati ang nitong gastos ng mga imigrante at ang antas ng panggagahasa. Tingnan mo ito kapag ang isang. Dito makikikita ng karaniwang Danish ay nasa halos isa X na siyang. Lagi kong sinasabi, ito ang baseline
Dapat mas mababa dito ang komunidad mo, hindi mas mataas. Pero hindi lang sila nadadagdagan. Mas marami rin silang nire-rip na katutubo. Tingnan mo ang Pakistan. Nandun ang mga Pakistani. Malaki rin ang ginagastos ng Estado dahil sa kanila. Ang isang karaniwang Pakistani ay 5 beses na mas malamang na gumawa ng panggagahasa laban sa isang babaeng Danish at nagkakahalaga rin ng $9,000 sa Estado. Ang Turkey ay umaabot ng bahagyang mas mataas sa 5, habang ang Iran ay halos 7 beses na mas malamang na gumawa ng panggagahasa. Nandiyan ang Morocco. Pero mas mahal, mga $12,000. Mas grabe pa, ang Afghanistan ay 11 beses mas malamang gumawa ng panggagahasa at nagkakahalaga ng $19,000. Tingnan mo rin ang Somalia, ang magandang bansa ni Ilhan Omar. Tingnan mo yan. Ibang klase talaga. 20 beses na mas malamang na gumawa ng panggagahasa at magdulot ng halos $30,000 na gastos sa estado ng Denmark. Ngayon sabihin mo sa akin, kapag ipinakita sa iyo ang mga katotohanan ito, paano? Paano mo kayang baliwalain ito? Bakit kailangan pa natin ng mas maraming pagkakaiba-iba? Ganito ba? Bobo? Tingnan mo ito, ipapakita ko sa iyo. Sorry, ngayon ko lang nakita ito. Tingnan niyo mga pare, itong puting liberal na babae. Antas na migrasyon, ibig kong sabihin, ano ang pananaw mo bilang isang lokal dito tungkol sa migrasyon? Sa tingin mo ba tama lang ang antas? Sa tingin mo ba dapat dagdagan o bawasan? Sa tingin ko, kailangan pa natin ng mas marami. Sa totoo lang. Parang para sa akin, ang pinakamagandang nangyari sa Belfast nitong nakaraang mga 20 taon ay ang pagdami ng pagkakaiba-iba. At sa palagay ko, dapat pang dumami at dumami pa ito. Inilalayo tayo nito sa green at orange na politika at kailangan tanggapin pa natin ang mas maraming tulad natin. O hindi talaga ito sapat at kailangan pa natin ng mas marami. Meron lang, sa tingin ko, may ilang statistics na kumakalat ngayong linggo, mga 5% lang. Napakababa ng antos ng pagkakaiba-iba dito sa atin. Hindi talaga ito naiiba. Hindi sinasabi ng mga tao na ang mga emegrante ang problema mo. Hindi ako ganun. Ang mga politiko ang hindi nakikinig sa'yo. Ang mga politiko ang hindi iniisip ang kapakanan mo. Wala sa puso nila ang interes mo. Gusto lang nilang kumita mula sa'yo. Grabe, ano ito? Ano ito mga kaibigan? Ano ito? Ganito ang itsura ng Inglaterra. Ito ang Bethnal Green, kaya magdadagdag ako ng konting impormasyon tungkol dito. Hindi lang sila nakakadagdag sa krimen. Hindi lang sila gumagastos ng mas malaki sa estado. Pero igit sa lahat, o hindi naman igit sa lahat, pero kasabay nito, sinisira nila ang estetika ng inyong bansa. Gasolina ito, malinis at berde mga kaibigan. Ang pagkakaiba-iba ay literal na nagbago sa isa sa mga pinakamaunlad, pinakamalinis, pinakamatagumpay at pinakamaayos tirhan na first world na bansa. Sa mahuming third world. Ang multiculturalism, culturalism ay nabigo. Ginanong ko lang ang AI. Kasi sa palagay ko, si Pauline Hanson lang ang tanging tao na gumamit ng terminong monoculture. At siya ay opisyal at tahasang nagdiskredito sa multiculturalism. Nagtalumpati siya kahapon sa press club sa Australia at sinabi, hindi gumagana ang multiculturalism. Australia ay monocultural na bansa. At matagal ko na itong sinasabi. Tinanong ko si Gemini na konektado sa YouTube. Ito ang sinabi niya sa akin. Nag-react ka sa video ng lalaking pinahiya dahil kumain siya sa common area ngayong Ramadan. Pinalabas ko yon 36 at sinabi, hanggang dito lang ang multiculturalism. Ang pamunahing kultura ay dapat laging kultura ng sariling bansa. Ibig sabihin, kulturang Briton. Dapat ayusin yan sa mga palo. At sinabi ko na naman, At ang sakit. sa usapan namin ni Tommy Robinson noong 2024 unti-unti kung gaunawaan ang multikulturalismo. Kailangan lang pala ng iba't ibang kultura para may masabi. Matagal ko nang nababanggit ang monokultura, dominanteng kultura. Hindi lang ngayong 2024, baka mas maaga pa, pero tiyak noong 2024. Mga kaibigan, ito na yon. Umabot na tayo sa punto ng diskurso. Sa diskurso ng kanluran, kung saan maaari na nating ipagmalaki at buong tapang nating sabihin na hindi gumagana ang multikulturalismo. Talagang hindi ito gumagana kahit kailan. Ito ay isang mapaminsalang hinaharap. Ang mga historiador ay babanggitin ang panahong ito ng lipunang kanluranin bilang isang sakuna, isang ganap na sakuna. Tingnan mo ito. Ito ang nangyayari sa ating mga retirado. Oh. Hindi ko alam kung mali ang desisyon. Nasa baba yun. Inataka siya ng isang illegal na migrant. Mas marami pa o mas kaunti sa Espanya? Mga 200 metro.
Sige, pero natatakot ako dahil bawal lumabas sa kalsada. Dumarating silang grupo, 20 o 30 at tinitinan kang parang baboy. Hindi natin ito dapat payagan, pati mga ina at kapatid natin, dahil nagnanakaw, nanggagahasa, at gumagawa sila ng krimen sa labas ng bansa. Sa ngayon, Mabait ka at malapit ka sa kusinang patayan. Nakatira ako malapit doon at madalas akong dumadaan doon. At ang totoo ay kung ano ang sinabi ng kaibigan ko. Ay totoo ang sinasabi niya. Nakakagalit talaga. Nakakatakot maglakad mag-isa doon dahil sa mga grupong lalaki. Natataranta pa rin akong pumunta doon kahit may kasama ko dahil sobrang dami nila. Ganito kagulo at wala sa katinuan ang ilang mga migrante mula Afrika na nagwawala sa ating mga kalsada. Isipin mo, ipinarada mo ang kotse mo, tapos pagbalik mo, ganito ang abutan mo. Ito ang ipinaglalaban ng mga kababaihan sa kanluran. Hindi ba't kamangha-mangha na 20-30 taon ang nakalipas? Bukas ang mga bansang kanluranin sa multikulturalismo? Lahat kung may nagsalita laban dito, sila ay tinatakwil ng lipunan, tinatanggalan ng karapatan, nagiging persona non grata at itinatakwil. Tingnan mo si Tommy Robinson at ang karanasan niya noong 2000 at 2005 na magsimula siyang magsalita tungkol dito matapos niyang mapansin ito sa Luton. Sabi niya, nangyayari ito sa mas maliit na antas sa buong UK pero hindi pinapansin. Wala ring pakialam ang pangunahing lipon ng British dahil hindi sila rasista. Hayaan na bigo ang multikulturalismo. At paalisin ang Islam. Lalo na simulan sa Islam, pero may iba pang mga kultura rin. Kailangan nating i-reset ang lipunang kanluranin. Parang sinabi ni Pauline Hanson kamakailan sa kanyang talumpati. Ang Australia ay isang monokultural na bansa. Yun lang, monokultural. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pinakamahalaga ang kulturang at mga pagpapahalaga ng Australia, pati ang pamumuhay dito. Lahat ay sumusunod. Gusto mo magdasal sa bahay? Sige, ayos lang. Pero kung susubukan mong ipalaganap ang ideolohiya mo sa pangunahing lipunang Australiano, kung saan sinisira mo ang paraan ng pamumuhay ng mga Australiano, buong lakas kang harapin ng Estado. Buong lakas. Hindi namin pipigilan ng mga hahamon sa'yo. Sa halip, hihikayatin pa namin sila. Maaring hindi na makialam ang Estado. Pero halimbawa, sa UK, may mga kritiko ng Islam. May mga kritiko ng Islam na inaresto at pinagmulta dahil sa pagsunog ng Quran. Hindi na protektahan ng Sweden si Salwan Momika, ang kilalang Iraqi na nagsusunog ng Quran. Madalas niyang sabihin na papatayin siya at napatay nga siya sa Sweden. Hindi siya binigyan ng seguridad dahil wala silang interes. Ganyan ang kalagayan at pananaw ng Estado na dapat magbago. Dapat sabihin ng Estado, huwag ninyong subukan takutin ang mga pumupuna sa relihiyon ninyo. Huwag ninyong subukan. Kapag ginawa ninyo yan, gagawin naming miserable ang buhay ninyo. Alam ninyo kung anong nangyari kay Tommy Robinson? Hinahamon ni Tommy Robinson ang masasamang elemento sa Islam. Ano ang nangyari doon? Sa halip na pakinggan siya noong pinapatay si Lee Rigby, noong nagaganap ang pag-ataking Hulyo, asyete noong naganap ang pambubomba sa Manchester Arena, noong literal na tinoterror ng mga Muslim ang publiko ng UK, pinapatay ang mga politiko. Si David Ames. Isang konserbatibong politiko ang pinatay ng isang Islamist dahil sa Islamophobia niya. Kailangang baguhin ang kulturang ito. Sa tingin ko, makatutulong si Pauline Hanson para mangyari yon. Alam kong makatutulong si Rupert Lowe para mangyari yon. Hindi ko alam kung magagawa yon ng reform. Pero magiging mas makakanan ng reform dahil patuloy na lalakas si Rupert Lowe. Sa tingin ko, si Nigel ay walang matibay na ideological na pag-unawa. Sa tingin ko, bahagi pa rin siya ng establishmento o ng status quo. Sa tingin ko, natalo siya ng 7 beses at di napanalunan ng pwesto niya. Pero matagal na siyang konektado o gumagalaw sa ilalim ng status quo. Kaya siguro wala siyang lakas ng loob na magsabi ng mga bagay tulad ng iisang kultura. Walang magiging problema si Rupert Lowe. Sa tingin ko, lalo pang sisikat ang terminong ito sa UK at Australia sa mga susunod na taon. Sa Australia, talagang magiging popular na ito. Maraming tao ang pinag-uusapan ito. Kaya alisin ang Islam at lahat ng iba pang mapanlabang kultura. Pagsikapan mong gawing isang kultura ang bansa mo